Alright, magandang gabi ulit sa inyong mga ka-action, mga kakampeng. Maraming salamat na po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So ako, nakamonitor lang po ako sa rally ng mga DDS ngayon dyan sa Maynila. Kasi hanggang ngayon, nagkakaroon pa rin sila ng rally. Baka ano yan, baka siguro magdamagan yan. So gusto ko lang po na i-share itong sobrang tapang ni ate. Walang takot at walang kaabog-abog na binanatan si Mr. President Bongbong Marcos. At bukod sa binanatan niya si bagong ombudsman Boyeng Rimulya, minura-mura niya pa ito at nilait-lait niya pa ito. At ayon dito kay ate girl, ito na daw ang sukdulan para wakasan. Talaga ba? Eto po mga ka-action, mga kakampeng. Panoorin po muna natin at pakinggan ng mabuti, no? Kung ano ang sasabihin nito ni ate girl kasi tila sumasabog na ito sa galit. So eto po, panoorin po muna natin bago po tayo magtuloy-tuloy. Ito na ang sukdulan! Tayo nang wakasan ang pamumuno ng isang incompetent, drug addict na puppet president of the Republic of the Philippines. Mi amor, Patria Pilipinas! Kami ang mga Pilipino! Kahit gaano kalit ang aming boses, kami ay titindig upang protektahan, pangalagaan, at ipagtanggol ang buhay, ang bukas, at pangarap ng bawat isang Pilipino na lumalaban ng patas. Yes! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Recess PH! Lahat ay dapat mag-resign. Kongreso, Senado, Pangulo. Lahat ng may kabulastugan sa pagsiservisyo publiko. Lahat dapat mag-resign. They have every obligation to restore the public trust of the Republic. Yes! Sa baho nila yun. We are not asking for too much. That is exactly their role as a public servant. We should normalize demanding for something that we deserve dahil tayo ang nagpapasweldo sa bawat isa sa kanila. Mas special shout out tayo, Boyeng Rimulya! Putang ina mo ka! Banal ng pangalan mo! Pero asal demonyo ka! Kung gaano kapangit ng pagmumukha mo, sana binawi mo na lang sa pag-uugali. Pero kinota mo ba? Mahihiya maging si Satanas sa'yo. You will fucking dethrone Satan himself because you are so fucking evil. Now, ito ang babala ko sa lahat ng mga politiko. Yes, the numbers here are not overwhelming. But alam ko, you are so fucking scared. Because the rallies, despite of your machineries, despite of your pera namin, despite of your BBM vloggers na bayad galing mula sa taxes namin, despite of your manipulation of public opinion through the manufacture of troll farms to manipulate public opinions, hindi namamatay ang mga rally. Dahil ang mga Pilipino ay hindi bobo! Maalam kami Job University, mga putang ina niyong lahat. At ito ang tandaan niyo, yes! Tonight, ang daming tumatawa sa social media. Mga trolls, dahil magkukunti lang daw tayo. Yes! The numbers here are overwhelming. But the general sentiment
of the Republic of the citizens of the Republic of the Philippines is overwhelming enough that we will not die very soon. And one day, those fucking rage of the abused Filipino people will call upon you at siguruhin nyo na lahat, pati pusa at aso nyo, isasakay nyo sa private plane nyo, mga putang ina kayo. Mamatay na silang lahat, mga putang ina! So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Narinig na po natin si Ate Girl. O di ba? Sumasabog na sa galit si Ate Girl. Grabe, no? Grabe naman ang banat niya kay bagong ombudsman Boying Rimulya. Bukod sa minuramura niya na, abay, nilait-lait niya pa. Yun yung sinasabi natin below the belt. Di ba? Okay na sana na banatan mo siya, related sa kanyang trabaho, pero yung lait-laitin mo, Paul na ho yun. Kumbaga, below the belt na po yan, mga ka-action. Baka naman kasi maganda ito si Ate Girl. Oo. Kaya, nilait-lait niya ito si Boying Rimulya. Maganda ka ba, Ate Girl? Oo. At dyan sa sinasabi mo, Ate Girl, na incompetent, si Pangulong Bongbong Marcos, aba, mahiya ka naman po sa sinasabi mong incompetent o walang kakayahan, si Mr. President Bongbong Marcos. Gusto ko lang po na i-remind sa'yo, Ate Girl, ha? Una-una, hinahangaan ko si Pangulong Bongbong Marcos sa ginagawa niya na pagpiplex dyan sa teritoryo natin, dyan sa West Philippine Sea. Hinahangaan ko po yan. Dahil isa din po ako na nakapunta sa ating pinaglalaban dyan sa West Philippine Sea last year. Ngayon, gusto mo pagparesignin ang Kongreso, Senado, si Pangulong Bongbong Marcos? Bakit hindi mo na dinamay si Vice President Sara Duterte? Siya itong may anomalya na dapat sagutin niya sa taong bayan na hanggang ngayon ay hindi pa natin malalaman kung ano ang katotohanan sa likod ng di umano na mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Abay, hindi po kami papayag. Oo, hindi ho kami papayag na mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Hinahangaan ho namin 'yan, ate. Dahil bukod sa pagpiplex niya dyan sa West Philippine Sea, aba, napasara niya ang pugo. At ang iba pa na mga problema ay inaayos niya. Saan ka ba nakakita ng presidente na siya lang ang buong may tapang na pinaiimbestigahan itong corruption dito sa flood control project? Yan, isa sa mga nakakahanga kay Mr. President Bongbong Marcos. Yung dating Pangulong Duterte nga, alam niya na may corruption. Hindi nga natin alam kung inaksyonan niya. Ang sabi niya nga sa video, maghanap ng isang Marcos. Ngayon, nagkaroon ng isang Marcos na presidente. Siyempre, naawa sa taong bayan. 'Di ba? Kaya, siya, binuksan niya itong investigasyon sa mga korupsyon. Isa lang pong ibig sabihin yan. Gusto niyang mapanagot itong mga di umano sangkot. At yan ang hihintayin nating lahat na may makulong sa pamumuno ni Mr. President Bongbong Marcos. 'Di ba? May ihiya naman po kayo sa sinasabi niyong incompetent. Sino nga ba ang incompetent? Kayo mga ka-action, sa palagay niyo sino bang incompetent na talagang dapat na mag-resign? I-comment niyo lang kung sino ang nasa isipan niyo na incompetent o walang kakayahan at dapat nang mag-resign. 'Di ba? Yan lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no. Share ko lang ho yan, ang katapangan ni ate. Saludo po ako sa tapang mo, ha. Grabe. Walang katakot-takot si ate kong bumanat sa opisyal, pero good luck na lang po sa inyong mga pangarap na mag-resign si Mr. President Bongbong Marcos. Pero malabo pa yan sa sabaw ng pusit na matupad nyo ang pangarap nyo na mag-resign si Mr. President Bongbong Marcos. Dahil kami, hindi ho kami papayag na mag-resign si Mr. President Bongbong Marcos. Gusto namin na manatili siya
hanggang 2028, hanggang matapos ang kanyang termino, kaysa mapalitan ng sus, ewan. So yun lang po mga ka-action, mga kakamping no. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.